Tila paliit na ng paliit na nga mga idol ang mundo ni Harry Roque matapos nga mga idol na ilabas na ng korte ang warrant of arrest laban sa kanya at sa kanyang kasama na si Cassandra Ong. Si Harry Roque mga idol ay nagtatago sa bansang Netherlands na kung saan nga mga idol ay hindi na nakakauwi pa ng Pilipinas matapos nga mga idol na tumakas at magtago sa ibang bansa upang hindi siya mahuli ng otoridad dito sa bansang Pilipinas. Nahaharap nga mga idol sa maraming kaso itong si Harry Roque. Kabilang na nga dito nga mga idol ang human trafficking na kung saan nga mga idol ay inaakusa laban kay Harry Roque at pati na rin nga mga idol ang pagkasangkot niya sa Pogo. Subalit nagmamatigas pa rin nga mga idol itong si Harry Roque at tila wala siyang balak nga mga idol na sagutin ang kaso na ito dahil patuloy pa rin siya nga mga idol sa pagtatago sa Netherlands. At habang nga mga idol siya ay nandoon sa bansang iyon ay hindi siya nagpapatinag dahil habang siya ay naroon ay patuloy pa rin ang kanyang pagsuporta sa dating Pangulo na si Duterte na kung saan nga mga idol ay nagtatawag ng mga tao upang doon ay magprotesta. Samantala nga mga idol anumang oras, anumang araw o anumang buwan ay posible nga mga idol na mahuli na itong si Harry Roque dahil ang arrest warrant laban sa kanila ay inilabas na ng korte. Inilabas na nga nitong Huwebes ng Regional Trial Court ng Angeles City, Pampanga ang arrest warrant laban kay dating presidential spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. At dahil nga mga idol sa mga nangyayari ngayon kay Harry Roque ay tila nahihirapan na itong makatulog ng maayos at tila binabangungot na nga mga idol dahil sa kanyang mga pinagdadaanan. Bakit kasi hindi maipaliwanag ng maayos ni Harry Roque nga mga idol ang mga hinihinging ebidensya na kung saan nga mga idol ay sana ay magpapalinis sa kanyang pangalan. Subalit walang maipakita nga mga idol na magandang dokumento itong si Harry Roque kung kaya tumakas na lamang ito nga mga idol at nagtago sa ibang bansa at nagpapatunay ito nga mga idol na siya ay guilty sa kanyang kasalanan. Marami nga mga idol sa ating mga netizens ang nagsasabi na bago ipagtanggol ni Harry Roque si dating Pangulong Duterte ay ipagtanggol niya muna ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Subalit hindi niya ito ginagawa mga idol at patuloy pa rin siya sa pagtatago habang patuloy pa rin ang kanyang pagtatanggol at pagdepensa sa dating Pangulo na si Duterte. Samantala ayon kay Harry Roque nga mga idol, ang lahat ng ito ay ginagawa lamang daw dahil sa politikal na dahilan. At ang isa daw nga mga idol sa mga dahilan ay ang pagsuporta niya sa mga Duterte. At ito daw mga idol ang isa sa dahilan kung bakit nagagalit sa kanya ang administrasyong Marcos. Naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Subalit nagsalita nga mga idol ang Malacanang na kung saan nga mga idol ay ang lahat ng mga akusasyon ni Harry Roque laban sa administrasyong Marcos ay walang katotohanan dahil si Harry Roque daw umano nga mga idol ang nangako na ipapakita niya ang mga dokumento na hinahanap sa kanya na magpapatunay na siya ay walang kasalanan. Subalit hindi niya ito na isumiti nga mga idol bagkus siya ay tumakas at tumago sa ibang bansa. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest. Ang isang malaking katanungan mga idol para sa sambayan ng Pilipino ay kung wala talagang kasalanan itong sa Harry Roque mga idol ay bakit siya nagtatago at patuloy na nagtatago sa ibang bansa upang makaiwas sa kasong isinasampa laban sa kanya. At kung talagang siya nga mga idol ay inosente ay bakit hindi niya masagot-sagot ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Nakakalungkot lamang isipin mga idol at marinig na sa kabila nga mga idol ng paghuli sa mga taong ito na kung saan ay sangkot sa mga illegal na pogo
iligal na droga, iligal na gawain, ay tila ang ating administrasyong Marcos ang napapasama pa at tila siya ang nababahiran ng dungis at ng bahid politika. At nakakalungkot lamang isipin nga mga idol na ang lahat ng mga inaakusahan na ito ay pawang mga makapangyarihan, mga mapepera at mayayaman kung kaya't kaya nilang bayaran ang kanilang kalayaan. Subalit kung totoong may batas nga mga idol na umiiral ang kanilang kalayaang ito ay pawang pansamantala lamang at ang lahat ng ito ay mayroong katapusan at hangganan. Kaya naman ang dapat na gawin nga mga idol ni Harry Roque ay umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga inaakusa laban sa kanya at upang malinis na ang kanyang pangalan. Subalit kung siya ay pilit na magmamatigas pa rin nga mga idol ay mapipilitan talaga ang ating bansang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol upang ang Interpol na mismo nga mga idol ang humuli dito kay Harry Roque. Nakakalungkot man isipin mga idol at makita na kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino ang nag-aaway, kapwa Pilipino ang nagbabangayan at nag-aakusahan sa mga kasalanan. Subalit dapat nga mga idol na ang batas ay umiral at kung sino man ang nagkasala ay dapat na parusahan. Kaya naman sana nga mga idol ay hindi magamit ang kanilang kayamanan upang makatakasan ang kanilang kasalanan na nagawa sa ating sambayan ng Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. At sa mga kasong ito nga mga idol na ikinakaharap ng mga Duterte ay posibleng maubos ang kanilang kayamanan dahil sa abogado pa lamang ni Duterte nga mga idol ay nagkakahalaga ng 150 to 200 milyon ang isang abogado. Kung kaya't itong sa Harry Roque nga mga idol ay kinakailangan din ng malaking pera at nakapagtataka nga ito nga mga idol kung saan nanggagaling ang kanilang kapirahan. Ganong sinabi noon ni Duterte nga mga idol na sila ay simple lamang at hindi mayaman at walang kapera-pera. Subalit sa lumalabas na ito nga mga idol ay ang katotohanan ay lumalabas din na sila ay totoong bilyonaryo at maraming pera na kung saan nga mga idol ay kaya nilang gastusan ang mga abogado at kaya nilang protektahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kayamanan nila. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na mahirap lamang ang mga Duterte? Naniniwala ba kayo mga idol sa sinabi noon ng dating Pangulong si Duterte na sila ay mga simple lamang at hindi mga mayayaman? At sa kaso ni Harry Roque nga mga idol ay naniniwala ba kayo na siya ay mahuhuli na at agarang makakauwi ng bansang Pilipinas upang dito harapin ang kanyang mga kaso? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.